Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Palakpakan po natin ang Panginoon. Halimbawa lang po, kung nakagat po kayo ng isang aso, tatanungin niyo po ba yung aso, bakit kinagat niya kayo? Hindi na po, di po ba? Kapag nakagat ka ng isang aso, magmamadali ka pumunta sa hospital para magpagamot ka. Di po ba? Halimbawa, ikaw ay natusok sa isang halaman. Babalikan mo pa ba yung halaman na yon at hahawakan mo muli? Hindi na po. Di po ba? Nasugat ka na eh. Kapag po napaso kayo sa apoy ng kandila, hahawakan mo pa ba yung apoy na yon? Hindi na rin. Di po ba? Ano po ang tawag niyo doon sa mga tao na kung saan nakagat na sila ng aso? Binalikan pa yung aso. Ano ang tawag niyo doon sa mga taong humahawak pa rin ng tinik kahit na nasugat na sila o kahit na nasasaktan sila? Ano po ang tawag niyo doon sa mga taong pabalik-balik, lumalapit doon sa apoy kahit na nasulog na yung balat nila? Ang tawag natin sa mga taong yan, una, sadista. Pangalawa, baka may tama sa pag-iisip nila. Pangatlo, baka makakalimutin. O pang-apat, may wishful thinking. Iisip kasi nila kung babalik sila, hindi na sila masusugat muli. Hindi po ba? Aminin natin, tayo yan minsan. Amen? Minsan o madalas, bumabalik tayo doon sa mga taong nanakit sa atin. Minsan o madalas, hinahabol natin ang relasyon na sumira sa atin. Minsan at madalas, kumakapit tayo doon sa mga bagay na paulit-ulit tayong sinusugatan. Bakit? Kasi umaasa tayo na yung nakapanakit sa atin, siya rin ang magpapagaling sa atin. Pero kung merong isang katotohanan na dapat nating maunawaan, ano po? Ito yung katotohanan na kung sino man ang nanakit sa'yo, hindi siya ang makakapaghilom sa'yo. Remember this, my dear friends. Do not forget this. The one who hurt you cannot be the one to heal you. I will repeat that. The one who hurt you cannot be the one to heal you. Minsan, mga kapatid, umaasa kasi tayo na yung nanakit sa atin, siya pa rin ang magbibigay sa atin ng closure, ng paliwanag, o ng kapayapaan sa ating mga puso. Di po ba? Pero hindi palaging ganon sa buhay. Yung taong sumira sa puso mo, hindi siya ang magbubuo muli nito. Yung taong nagdulot ng sugat mo, hindi siya ang maggagamot sa'yo. Kaya kung patuloy kang naghihintay sa Kanya, baka lalo ka lang masaktan. Amen? Healing begins when you stop expecting from the wrong source. Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit ang ating Panginoong Hesukristo, nung muli siyang nabuhay, saan siya nagpakita? Saan po siya pumunta? Saan siya unang nagparamdam? Dito po sa mga babae. Nakasama niya nung nagmi-mission siya, sa mga babae na sumuporta sa kanya, sa mga babae na minahal siya. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayon. Una din siyang nagpakita sa kanya mga alagad, sa kanya mga apostol. Pinatunayan niya na siya ay buhay, meron siyang laman, meron siyang buto na nagwagi siya sa kamatayan. Pwede naman po, di po ba? Ang ating Panginoon unang magpakita doon sa mga pari sa templo. Pwede naman siyang magpakita sa mga Pariseo, sa mga Hudyo, sa mga Romano. Pero bakit una siyang nagpakita sa kanyang mga alagad at apostol? Hindi doon sa mga nagparusa sa kanya. Kasi hindi siya bumalik doon sa mga nakasakit sa kanya at gusto pa siyang saktan. Meron pa siyang mga sugat eh. Pinapaalala ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na tayo'y makakatayo, na kahit na tayo'y muling mabubuhay, na kahit na tayo ay lalakas, kapatid, may sugat ka pa rin. Wala pong tao ang hindi sugatan. Minsan, nakikita mo yung isang tao nakangiti. Pero kung mag-o-open up siya sa iyo, kung magkukwento siya, maririnig mo, makikita mo, ano talaga ang kalagayan ng puso niya. Mga kapatid, may sugat ka pa rin. Kailangan mo pa rin magpagaling. Kailangan mo pa rin maghilom. Kaya kung gusto mong bumuti, huwag kang bumalik sa mga nakapanakit sa iyo. Amen? People who hurt you will hurt you more, will inflict more pain to you, will give you more wounds. Kung gusto mong gumaling agad, lumapit ka sa mga tunay na nagmamahal sa iyo, sa mga sumusuporta sa iyo, sa mga taong tanggap ka, sino paman. At wala pong ibang tunay na magmamahal sa atin, kundi tanging ang Diyos lang. Amen? Minsan, meron pong mga ibang misis na sanay na yata sa pananakit ng kanilang mga mister.
Paulit-ulit na silang niloko, harap-harapan, meron ng tinetext sa ibang babae, gumagastos pa ang mister nila para sustentuhan yung kanilang mga kabit. Totoo, kailangan pong magpatawad paulit-ulit. Pero kung binubugbog ka na ng asawa mo, kung sinisigawan ka na niya, kung binabaliwala ka na niya, ibang usapan na yan. Di po ba? Forgive, yes. But take care of yourself. Amen? Kung toxic na po yung environment, yung relationship niyo, kapatid, lumayo ka naman ng kakaunti. Hindi po masama na alagaan natin ang ating mga sarili. Unawain niyo po ito. Hindi ang pagmamahal mo ang makakapagbago sa asawa mo. Amen? Tanging ang pagmamahal lang ng Diyos ang makakapagbago sa tao. Amen? Napakarami po nakikipag-away sa internet. Kapag politika na, pinag-uusapan, ang haba-haba ng comment. Kapag politika na pinag-uusapan, nagbabago na yung ugali. Lumalabas na yung pagkademonyo. Ang tanong ko po, worth it ba nakikipag-away sa internet? Anong nakukuha nyo sa pakikipagdebate sa mga taong hindi nyo naman kakilala sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok? Kapag ikaw ay nakikipag-argue, tumataas lang ang presyon mo, sumasakit lang ang loob mo. Kapatid, ang taong sarado ang isip. Kahit na anong sabihin mo sa kanya, hindi ka pakikinggan, hindi ka unawain yan. Kung ang isang tao sa internet, minumura ka, pinapahiya ka, tama na. Hindi mo naman deserve yung mga masamang salita niya. Tumahimik ka, mag-move on ka. Dahil ang mga taong palamura, sinasaniban ng demonyo. Amen? Remember that when somebody curses, they open their mouth for the devil to enter. Amen? Minsan, pati po sa trabaho natin, very toxic yung mga boss. Very abusive. Kung magsalita sa'yo, kala mo hindi ka tao. Kung dahil sa trabaho mo, kapatid, nagkakasakit ka na, hindi ka na masaya, hindi ka payapa, wala kang panahon para sa iyong pamilya, siguro, oras na umanap ka na ng ibang trabaho. Amen? Remember this. You live not to work. You work to live. Oo, kailangan mo ang trabaho. Pero hindi naman yung trabaho napapatay sa'yo. Amen? Kung mananatili ka dyan sa toxic na trabaho, agad kang tatanda, agad kang mamamatay. Amen? Minsan ka lang naman mabubuhay sa mundong ibabaw. Piliin mo na mabuhay ka na masaya at payapa. Don't forget this truth. People who hurt us cannot be the one to heal us. Kung gusto mong manatili sa mga taong yan, siguraduhin mo muna that they have healed themselves. Kung mananatili ka sa mga taong yan, siguraduhin mo na naging buo sila, na mabuti ng kanilang isip ang kanilang mga puso. Amen? Hindi lahat na sumusugat sa iyo magpapagaling sa iyo. Minsan, kailangan mo talagang bumitiw. At dito po papasok ang Diyos. Ang tao pwede makasakit sa iyo, pero ang Diyos, kailanman, hindi kanya sasaktan. Siyang magpapagaling sa iyo. At yan sinasabi ng Psalm 147. It says that God heals the brokenhearted and binds up wounds. Sa banal pong misang ito, pagdasal po natin yung mga taong nakasakit sa atin. Naway maranasan nila ang muling na buhay na ating Panginoong Jesucristo para magbago ang kanilang isip, ang kanilang puso. Para tumigil na ang kanilang pananakit. Yan lang ang magagawa natin sa mga taong nakakasakit sa atin. Yung pagdasal natin sila, yung ilapit natin sila sa Panginoon. Harinawa, magmilagro ang Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang mga isip at puso. Ang ating mundo ngayon, punong-puno na ng kamatayan. Punong-puno na ng mga taong masasama ang loob. Kapatid, huwag mo na silang dagdagan. Lumayo-layo ka ng konti sa mga taong nakasakit sa iyo. You can still love people at a distance. And the proof that you love them, the proof that you're good to them, start praying for them. Amen.